Kamamahal na Panginoong Isus, sa oras tumahalapin noon, hallelujah, sa aking pagdadala ng iyong banal na salita, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na pangunawa ang bawat isa na narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanila ang ebanghelyo ng kaligtasan. Hallelujah, sa ganang akin, wala akong magagawa at sa naunang dalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na propeta Weldy Almeda, aking sinasaway na magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at pagalangan, lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. The highest praise, glory, honor, and power belongs only to our Jesus. And we give double respect and honor and cherish the blessed memories, preachings, and teachings of our dearly beloved parents in the Lord. And I also greet the beloved Almeda family, to my beloved co-preachers and co-workers, sa inyong lahat, minamahal na makapatiran dito sa Isabela. Hallelujah. To our beloved webcast viewers, at to all our beloved visitors, welcome po kayo lahat, minamahal. Visitors from Quirino, Isabela, from Bagabag, Nueva Vizcaya, and from Ottawa, Canada. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Lahat na masaya, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Siyempre, masaya tayo dahil advance yung ating celebration. Amen. Sa lahat ng mga mothers, minamahal, no? Advance yung celebration nyo. Dahil sa Sunday pa yung Mother's Day. In advance lang natin dahil sabi nga ng beloved wife ko, gusto niyang makipag-celebrate dito. Dahil on May 6, lilipad na kami papuntang Bohol. So, sa Sunday, wala po kami dito, minamahal. Pero, kung tutuusin, minamahal, ang Mother's Day, kulang ang isang araw lang. Amen? Dapat Mother's Month. Kasi siyam na buwan tayo na inaalagaan ng mga ina natin sa kanilang sinapupunan. Di ba? Amen? So, sa siyam na buwan na yon, at least bigyan natin sila ng isang buwan. Dapat Mother's Month, hindi Mother's Day. Kasi isang araw lang yung Mother's Day. Pag sabi Mother's Month, so the whole of May. Amen? Tapos Father's Month din. Ano bang Father's Day? Anong buwan? Oh, June. Oh. So, dapat Father's Month din yung celebration. Hindi isang araw lang, minamahal. Napaka-importante po ang ama at ina ng tahanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? Pag-celebrate po natin ng Mother's Day, hindi lang po ang ina mo, yung ina mo ang sineselebrate mo o ina natin, no? Alalahanin din po natin yung mga ina nung unang panahon. So, sino po yung pinakaunang ina? Ha? Kung wala si Eva, wala tayo ngayon. Si Eva, bagamat hindi natin nakita yung mukha niya, wala pa namang kamera noong unang panahon, wala pang makapag-drawing, pero imagination na lang ang kaya mukha ni Eva, no? Sa mga pelikula, iba't iba yung mukha niya. So, yung mga
mga wives of the prophets. No? Wives of the prophets. Malaki ang role nila. Malaki ang role nila sa misyon ng kanilang husbands. No, di ba? Yung ina o yung asawa ni Prophet Moises. Oh. Yung ina ni Prophet Moises. Oh, di ba? Siya the father of faith. So, katuwang niya yung kanyang beloved wife, si Sarah, sa kanya pong misyon. So, yung mga wives of the prophets, sa kapanahonan ng New Testament, sa New Testament, ang pinakaunang ehemplo doon, ang ina ng ating mahal na Panginoon bilang tao. Amen. Amen. O, di ba? Si Mary, o napakapalad niya sa lahat ng mga babae noong panahon na yon. Siya ang pinili ng Diyos para ang Diyos ay magkatawang tao. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, yung iba, sinasamba nila si Mary. Pero wala po tayong mabasa sa Bible na sambahin siya. Amen. Amen. Ehemplo lang siya bilang ina dahil sa lahat ng mga babae ng kapanahonan na yon, siya yung pinili ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. At sa ating kapanahonan, minamahal, ang nagpamulat sa atin kung paano mamuhay, paano sumunod sa kalooban ng Diyos, paano manamit ang ating mga kababaihan na may kabanalan. Everybody say, praise the Lord. Ang ating beloved assistant pastor. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. And lastly, huwag po nating kalimutan ang ating mga kanya-kanyang mga ina. Amen? Amen. Kasi kung wala sila, wala ka ngayon. Everybody say, praise the Lord. No? Kahit ano pa sila ka-devoted sa kanilang relihiyon, sila ay namatay, na hindi nakakilala sa katotohanan, o doon sila naniwala sa kanilang kinagisnan, alalahanin pa natin sila dahil sila yung instrumento ng mahal na Panginoon, bakit tayo ay narito. Everybody say, praise the Lord. So, nakakonsentrate lang tayo sa ating mahal na San Pastor dahil marami pong ina na narito o ina na nasa iba't ibang dako ng mga outreaches and stations na grabing pasalamat sa mahal na Panginoon. Yung hindi nila nagawa sa kanilang mga anak na iluhod, iiyak, araw at gabi para sila ay magbagong buhay, para tayo ay magbagong buhay, nagawa po ng ating mahal na assistant pastor. Everybody say, praise the Lord. Diba? O, yung karamihan sa mga ina dito, grabing pasalamat dahil yung mga drug addict nilang mga anak, lasinggero nilang mga anak, hindi nila kayang iluhod yun. Kahit ano-ano na lang ang kanilang gagawin para magbagong buhay. Pero nung napunta dito sa Jesus Miracle Crusade, ang kanilang mga pasaway na mga anak ay nagbagong buhay. Ang kanilang mga anak na babae na mahirap nilang maturuan na sumunod sa kabanalan ay namuhay na ngayon na may kabanalan. Amen. Dahil sa prayer ng ating beloved parents and the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. So, sabi ng Bible, minamahal, napaka-importante ang rule ng mga ina, no? So, mothers play a huge role in spiritual guidance. Scripture honors the mothers, no? The role. Here are verses on a mother's importance in your spiritual journey.
Proverbs 1:8. So sabi dito, minamahal, God uses mothers to teach and train. So ginagamit ng mahal na Panginoon ang mga ina para magturo at anong train? Magdisiplina. Amen. Amen. Proverbs 1:8, ati pong basahin. Dito po sa mga kawikaan, Kabanatang 1, talata po'y 8. Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina. Praise the Lord. Dito po sa dagiti proverbio, sa Ilocano version, 1 ang talatay 8. Anak ko, dinggem ti panursurot to amam, ket di ka bayaan ti linteg ni inam. Amen. My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. So may role ang ama at ina sa tahanan. Ang ama, instruction. Ang ina, law. Siya yung nagpapatupad ng batas. Ganitong oras, uwi ka, ganitong oras, ganito, ito ang gawin mo, ito ang gawin mo, hugasan mo yan, labahan mo yan. So, sino ang nagpapatupad ng batas? Ang ina. Amen. So, huwag po niyong isipin na mabuti pa si Papa, tahimik lang. Yung mama ko, bungangira. Sila ang tagapagtupad ng batas eh. Bakit hindi mo hinugasan yan? Bakit hindi mo nilabhan yan? Bakit hindi mo ganon? Kasi sila ang tagapagtupad ng batas. Nakuha natin, may namahal. No? Yung instruction, yung father. No? Siya yung mag-instruct. Kausapin niya yung wife niya. No, ganito ang sabihin mo sa kanila, umuwi sila ng maga, huwag silang magpagabi. Ngayon, yung ipatupad ng ina. Amen. Hindi naman nyo alam eh. Ang ama, kinakausap yung wife niya para yung wife, yun ang mag-implement ng batas. Akala mo, tahimik lang yung ama mo. Siya yung nagdidikta sa kanyang wife kung ano ang idisiplina sa kanilang mga anak. Hindi naman pwede yung ama ang magbubunganga. Iba na yun. Amen. Kapag ang ama ang magbubunganga, baliktad na yan, may namahal. Anong gagawin ng ina? Sabi ng Bible, siya ang tagapagtupad. Kumbaga ang presidente, tapos yung vice president, siya yung tagapagtupad. Siya yung magsasabi na Pero kung hindi na magkasundo yung dalawa, problema na yan. No? Maapektuhan na ang buong bansa niyan. Parang ganun din sa pamilya, di ba? Pag mag-away na yung ama at ina, kanya-kanya na. Wala nang harmony. Hindi na galing sa husband yung pinapatupad ng ina. Kanya-kanya na sila. No? So mga anak ay maging pasaway na, hindi na umuwi sa bahay, nandoon na sa barkada dahil ang gulo-gulo ng kanilang pamilya. Pag uwi nila, yun, palagi narinig nila, awayan ng mag-asawa, ng papa at mama nila, hindi nagkakasundo. So saan sila matutulog? Sa bangketa. Yung iba, natutulog sa kulungan kasi napariwara ang kanilang buhay. So napaka-importante na sundin natin ang ating mga magulang. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. Sino ang disiplina sa inyo? Police? O jail guard? Yung magpalo sa inyo ng doon sa kulungan? Yung baton? O yung mga officer ng mga priso, yung mayor o gobernador. Bago mangyari yung mga bagay na yan, sabi ng Bible,
sumunod tayo sa ating mga magulang. Everybody say, praise the Lord. Mayroon po tayong mga magulang sa espiritual, magulang sa Panginoon, at mayroon din po tayong magulang sa kanya-kanya po nating mga tahanan.